Sa panahon ng Great Pirate Era, maraming mga pirata ang naglalaban-laban para sa One Piece, ang dakilang kayamanan na iniwan ni Goldie Roger, ang hari ng mga pirata. Si Monkey D. Luffy, isang batang naging goma ang katawan matapos nitong makakain ng gum-gum fruit, ay naglalakbay din sa karagatan upang maging susunod na hari ng mga pirata. Sa daungan, 3 malalaking barko kasama ang Moby Dick ang pinagkaguluhan ng mga tao dahil nakapasok ang mga yun doon. Lulan yun ang 14 na commander at mismong si Whitebeard mula sa kubyerta ng Moby Dick ang nagsabing sana ay nasa maayos ang kanyang anak. Sa ibang barko, tinanong ni Ivankov si Luffy kung darating si Dragon para iligtas si Ace dahil hindi umano yun maaaring hayaan na mapatay ang kanyang anak. Sumagot si Luffy at sinabing magkaiba sila ni Ace ng ama, sapagkat ang ama ni Ace sa katunayan ay si Goldie Roger, bagay na ikinagulat ng lahat. Samantala, habang ipinapakita ni Whitebeard ang kanyang kapangyarihan, naalala ni Ace kung paano siya naging commander ng 2nd Division ng Whitebeard Pirates. Bago iyon ay kapitan muna siya ng barkong Spade Pirates, at nakipagkita rin siya noon sa may pulang buhok na si Shanks upang magpasalamat sa pagiging tagapagligtas ng kapatid niyang si Luffy. Inalok sila ni Shanks na kumain at doon nila napag-usapan si Luffy. Batid ni Ace ang pagnanais ni Luffy na maging hari ng mga pirata, ngunit para sa kanya, siya ang magiging susunod na hari at patutunayan niya iyon sa pamamagitan ng pagtalo sa pinakamalakas na tao sa mundo na si Whitebeard. Bago iyon ay nakalaban muna ni Ace si Jinbei na inabot ng 5 araw bago niya napabagsak. Hanggang sa dumating doon si Whitebeard na agad na inatake ni Ace. Gayunpaman, wala siyang nagawa kay Whitebeard. Inalok siya nito na maging anak hanggang sa mapasama na siya sa barko ng mga iyon, ngunit hindi pa rin niya tinatanggap ang alok. Patuloy niyang nilalabanan si Whitebeard na sa tansya ng mga naroon ay nasa 100 beses na pero wala pa rin siyang magawa kaya kalaunan ay tinanggap niya na maging anak ni Whitebeard at nakipagkaibigan sa iba pang mga pirata ng Whitebeard Pirates. Dahil sa angking lakas ni Ace kumpara sa iba ay na-promote siya na maging commander ng 2nd Division. Kahit kaaway ni Whitebeard ang ama ni Ace ay itinuring pa rin siya nitong anak at ipinagdiwang pa nila ang pagkakapromote nito. Nabalitaan ni Sengoku ang pagsanib ni Ace sa mga iyon. Samantala, nagtapos ang alaalang iyon ni Ace na nais niyang gantihan si Blackbeard dahil sa pagpatay niyon kay Thatch, ngunit pinigilan siya ng mga kasamahan niya pati na rin ni Whitebeard at sinabing hayaan na. Hindi yun matanggap ni Ace kaya agad siyang umalis sa barko. Sa kasalukuyan, napatanong si Ace kung bakit hindi na lang siya pinabayaan ng mga ito gayong kusa naman siyang umalis noon sa barko pero nagsalita si Whitebeard at sinabing siya ang nagpaalis kay Ace na kanyang anak. Naiisip ni Ace kung paano siya tinanggap ng mga kasamahan niya kaya humingi ng paumanhin si Ace dahil sa hindi niya pakikinig sa kanyang mga kasamahan nang pagsabihan siya ng mga ito na huwag nang sundan si Blackbeard. Ngunit, iginiit pa rin ng mga yun na sinabihan siya ni Whitebeard na umalis, at mananagot umano sa kanila ang sino mang manakit kay Ace. Dahil doon ay nasa sabik na sina Doflamingo at Morio para sa labanan habang sina Mihawk at Hancock ay tahimik lang. Naiirita si Hancock sa mga lalaki lalo na sa mainitan ang ulo, maliban kay Luffy na ipinagdadasal pa niyang sana ay ayos lang. Samantala, napansin ng mga tao na misteryosong bumababa ang lebel ng tubig, at dahil doon ay nahila pabalik ang barko ni na Luffy. Sa sobrang lakas ng puwersa ay nililipad na ang mga sakay nito, at si Jinbei lang ang nakakaalam kung bakit. Hindi nagtagal ay humupa na ang malakas na pag-agos ng tubig kaya nakiusap si Luffy kay Jinbei na bilasan upang makarating sila bago patuluyang patayin si Ace. Tiniyak naman ni Jinbei na makakarating sila sa tamang oras bagay na hindi pinaniwalaan ni Buggy. Gayunpaman, nagtitiwala pa rin si Luffy na magagawa nga iyon ni Jinbei. Maya-maya pa sa hindi maipaliwanag na pangyayari, umagos ang tubig pasulong kaya mabilis ring umabante ang kanilang barko. Gayunpaman, isang malaking anino ang biglang lumamon sa kanilang barko. Sa Marineford, natigil ang tensyon sa pagitan ng mga pirata at mga marino, nang biglang mapansin nila na tumataas naman ang lebel ng tubig. Ang lahat ay nagtataka pero alam nilang kagagawan yun ni Whitebeard hanggang sa magkaroon na ng mga dambuhalang alon na siyang lalamon sa buong Marineford. Bago pa yung tuluyang mangyari, tumalon si Aokiji at pinagyelo ang malalaking alon gamit ang kapangyarihan ng kanyang Ice Age. Sunod niyang inatake ang Whitebeard gamit ang mga palasong gawa sa yelo, ngunit nagkapira-piraso si Aokiji at nahulog sa tubig na mabilis din niyang pinagyelo. Tinulong nito ang lahat ng mga barko sa bay, at doon na nagsimulang umatake ang mga marino. Ngunit nakahanap ng paraan ang mga pirata at ginamit ang nagyayelong tubig bilang tontungan palapit sa kalaban. Doon na nagsimula ang kanilang laban. Ang loyal na taga-suporta ng Whitebeard na Squardo Pirate ay nagsimula na ring umatake kaya naman lumabas na rin ang 7 Warlord ng mga marino. Maya-maya pa ay inilabas na ni Mihawk ang kanyang espada na tinatawag na Kakuto Yoro, isa sa pinakamataas na great sword at 12 lang silang may ganon sa buong mundo.
Inilunsad na ni Mihawk ang kanyang espada patungo sa mga pirata na hinarang naman ni Jozo gamit ang kapangyarihang diamante nito. Pagkatapos yun ay nagpas siyang sumugod ang Whitebeard Pirates na tinapatan naman ng mga marino ng kanilang cannon sa ilalim ng utos ni Sengoku. Sa pagsugod ng mga commander ng Whitebeard namangha si Kizaru sa taglay na kapangyarihan ng mga iyon, at napagdesisyonan nito na para matapos ang labanan na konti lang ang pinsala, mas mabuti umano na patayin ang pinuno na si Whitebeard sa lalong madaling panahon. Agad na lumapit si Kizaru kay Whitebeard at inatake gamit ang Yagahani no Magetama, ngunit hinarang agad iyon ni Marco sa pamamagitan ng anyong phoenix nito. Namangha ang mga marino at si Kizaru sapagkat hindi man lang nasaktan si Marco sa pagsalo nito ng atake ni Kizaru. Pagkatapos ay lumipad si Marco palapit kay Kizaru at inatake iyon, ngunit hindi man lang tumalab ang malakas niyang pagsipa dito. Bagaman tumalsik palayo ay agad na nakabalik si Kizaru na parang walang nangyari. Maya-maya pa ay ipinag-utos nito sa Giant Formation na ihanda ang kanilang mga sarili, kaya inutusan din ni Jozo ang kanyang mga tripulante na lumayo para masira niya ang nagyelong sahig. Sa isang napakalakas na suntok lang ay nakabuo ito ng malaking bola mula sa yelo at inihagis papunta sa mga marino. Tumayo si Akainu at sinira ang bowl ang yelo gamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi makapaniwala ang mga pirata na natunaw ni Akainu ang malaking tipak ng yelo, at nagdulot iyon ng pag-ulan ng apoy sa lugar na Animoy Meteor Shower. Nasira nito ang isa sa mga barko ng Whitebeard at sunod nilang pinaulanan ang mga ito ng bala ng kanyon. Gayunpaman, wala yung naging epekto dahil ginamit ni Whitebeard ang kanyang Bizento upang harangan ang mga iyon. Patuloy ang mga marino sa pagbaril ng kanilang mga canyon sa Whitebeard na siyang sumire sa 3 sa 4 na pinakamalapit na barko sa Marineford. Ang Moby Dick lamang ang natira habang sinisira ni Whitebeard, Marco, Jozo at Vista ang mga bala ng kanon. Maya-maya pa ay natalo na rin ang mga commander ng mga marino kaya parehong natakot sina Kobe at Helmepo dahil sa napakarahas na labanan. Nawalan na ng pag-asa ang dalawa na mananalo pa sila laban sa mga pirata kaya't naisip ng mga ito na mas mabuting tumakas na lang sila. Ngunit bago pa nila yun magawa, dumating sa lugar sina Little Ors Jr. na siyang dumurog sa kanya ng mga marino at sinabing mabuting tao si Ace kaya hindi niya hahayaang mamatay iyon. Habang naglalakad si Ors Jr. ay nahahawi nito ang mga marino na nakatingala sa kanya. Samantala, namangha naman ang mga Shichibukay sa kanyang pambihirang laki. Maya-maya pa ay inatake na siya ng mga marino gamit ang mga kanyen, ngunit halos wala yung epekto sa kanya. Dahil napakalaki ni Ors Jr., napilitang iwan ng Giant Squad ng mga marino ang kanilang mga posisyon sa depensa upang atakehin si Ors pero mabilis niyang napigilan ang mga ito sa pamamagitan ng pagtapon ng isang barkong pandigma ng marino na siyang nagbigay daan para makapasok ang mga pirata. Habang nagpapatuloy ang labanan, isang pirata ang muntik nang tumapos kay Kobe pero mabuti na lang at siya ay nailigtas ni Rear Admiral Yukamura. Sinabi nito kay Kobe na hindi iyon ang lugar para sa mga hindi handa bagay na nagparamdam dito ng kawalan ng kakayahan. Sinubukang labanan ni Vice Admiral Lacroix si Ors Jr. ngunit agad siyang natalo ng higanti dahil sa kagustuhan nito na mailigtas si Ace sa lalong madaling panahon. Dahil sa nakitang determinasyon ay ipinag-utos ni Whitebeard sa kanyang mga pirata na suportahan si Ors. Pero dahil sa pagpaslang sa Vice Admiral, sabay-sabay na inatake si Ors ng Giant Squad. Gamit ang kapangyarihan ng Slave Arrow, inatake naman ni Hancock ang mga pirata dahilan para maging bato ang mga iyon. Pagkatapos ay ginamit naman nito ang Perfume Femur na may parehong epekto dahil naging bato rin ang anumang bahagi na matamaan niya. Maging ang mga marino ay inatake niya sapagkat para kay Hancock, pumayag lang siyang labanan ang Whitebeard pero hindi ibig sabihin yun ay pumapanig na siya sa mga marino dahil ang lahat ng kakampi o kalabang lalaki para sa kanya ay pare-pareho lang, maliban kay Luffy. Lumapit si Ors sa bay at handang labanan si Moria, ngunit bago pa niya yun magawa ay dumating si Kuma. Nag-aalala na si Ace para kay Ors habang bumubuo si Kuma ng isang malaki at napakalakas na Ursus Shock na siyang naging sanhi ng panghihina ni Ors. Habang nakaluhod ay naalala ni Ors ang mabuting pinagsamahan nila ni Ace. Bago ito tuluyang bumagsak ay sinubukan pa ni Ors na atakihin ang isa sa mga Shichibukay na si Doflamingo, ngunit mabilis iyong nakaiwas sa pamamagitan ng pagtalon ng mataas. Sunod na sinubukan ni Ors na abutin si Ace mula sa kinatatayuan nito, ngunit nang mapansin ni Moria ang pagkaputol ng binti ng higanti ay agad nitong tinapos si Ors na hanggang sa huling hininga ay pinilit pa ring mailigtas si Ace. Hindi nagtagal ay tuluyan ng bumagsak si Ors na siyang naging dahilan ng pagkawasak ng bahagi ng Marineford, habang matindi naman ang paghihinagpis ni Ace sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Sinubukan ni Vice Admiral Lance na paslangin si Whitebeard ngunit hindi ito nagtagumpay bagay na ikinagulat ng marami.
Pagkatapos yun ay inutusan ni Whitebeard ang kanyang mga tripulante na akyatan ang katawan ni Ors at sumulong papunta sa mga marino. Galit na galit naman ang ika-13 commander ng dibisyon ng Whitebeard na si Atmos dahil sa pagputol ni Doflamingo sa binti ni Ors kaya sinabi nito na magbabayad iyon. Subalit natatawang sinabi ni Doflamingo na pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng kasaysayan. Dahil doon ay agad na sumugod si Atmos ngunit inilagay ito ni Doflamingo sa ilalim ng kanyang kontrol. Tumakas na sina Kobe at Helmepo sa digmaan dahil sa takot ng mga itong lumaban. Sa pagtakbo ng dalawa ay nakita nila si Admiral Akaino na kausap ang isang sundalong marino na gustong umatras sa labanan para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Ikinagalit iyon ni Admiral Akaino at sinasabing kung talagang iniisip nito ang kanyang pamilya ay huwag itong mabuhay sa kahihiyan, sabay paslong sa lalaki bagay na lalong ikinatakot ng dalawa. Sinusubukang pasukin ng mga pirata ang daungan sa pamamagitan ng pagsira sa lahat gamit ang kanyon, ngunit hindi sila nagtagumpay hanggang sa dumating doon si Whitey Bay dala ang kanyang barko na tinatawag na Ice Cutter. Pinagtripan naman ni Doflamingo ang kontrolado niyang si Atmos dahil kinontrol niya ito upang patayin ang sariling mga tauhan nito. Habang nangyayari iyon ay tawang-tawa si Doflamingo at sinabing ang mga pirata talaga ang masasama at silang mga marino ang mabubuti. Samantala, ibinalita naman kay Sengoku ang tungkol sa pagpasok ng mga pirata sa daungan, kaya tinawagan nito si Admiral Suro upang umaksyon. Mabilis namang pinabagsak ng matanda ang mga piratang umatake sa kanya gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos yun ay agad nitong tinawagan ang mga marino sa pamamagitan ng Denden Mushi. Pansin niyo ni Whitebeard kaya alam nito na may binabalak ang mga iyon. Samantala, pagkatapos maalala ang araw ng pagkasilang ni Ace, pumunta si Garp sa lugar ng bitayan at umupo sa tabi nito habang sinasariwa ang mga nakaraang panahon kasama sina Luffy at Ace. Nais niya noong maging marino ang dalawa kaysa maging mga pirata, ngunit nagmatigas ang makulit na si Ace at ayaw makinig sa kanya. Ngayon ay naiyak na lang si Garp dahil hindi umano nakinig si Ace sa sinasabi niya noon. Habang hindi makapaniwala sina Kobe at Helmepo sa plano ni Sengoku na patayin si Ace bago ang itinakdang oras, nakuha ni Luffy at ng mga kasamahan nito ang atensyon ng lahat. Bumabagsak ang mga ito mula sa langit habang malakas na nagsisigawan dahil sa takot. Tumilapon sila mula sa kanilang barko na nadala dahil sa malakas na lindol na naging tsunami. Sinubukan naman nilang gumawa ng paraan ngunit mas nanaing ang pagkataranta sa mga ito, hanggang sasabihin ni Crocodile na kung hindi sila mag-iingat ay tataob ang barko nila. Ayon dito ay isa lang ang paraan para makaalis sila doon, ang sabayan ang alon. Dahil doon ay humawak sila ng mahigpit sa barko habang unti-unti yung tinatangay ng alon pa itaas. Perpekto na sana ang plano, ngunit biglang nagyelo ang tubig dahilan para matrap sila sa itaas. Mula doon ay natanong nila na nagsisimula na ang labanan. Doon ay minumungkahi ni Luffy na pedulesin nila ang barko pababa sa yelong alon upang mabilis silang makarating sa Marineford bago pa ng mga iyon tuluyang patayin si Ace. Ngunit bago pa nila iyon magawa ay narinig nila mula sa Denden Mushi ang mensahe sa mga marino na mas paagahin ng mga iyon ang pagpatay kay Ace, bagay na ikinagulat nilang lahat. Dahil doon ay mas kailangan na nilang magmadali kaya binasag nila ang yelo, pero dahil sa maling paraan ay iyon ang naging sanhi kung bakit sila nahulog. Mabuti na lang at sa tubig sila bumagsak sa tapat ng pinag-alisan ni Jozo ng malaking tipak ng yelo kaya nakaligtas silang lahat. Pagkatapos ay nagising si Luffy sa nawasak na barko at nang maalala si Ace ay agad itong tumayo, ngunit ang labanan sa pagitan ng mga pirata at marino ang tumambad sa kanya. Sinubukan niyang hanapin si Ace ngunit hindi niya iyon makita. Gayunpaman, hindi tumigil sa paghahanap si Luffy hanggang sa matano niya na ang kinaroroonan ng kapatid. Dahil sa tuwa na buhay pa iyon ay isinigaw niya ang pangalan ni Ace, bagay na narinig ng lahat. Sinabi ni Luffy na naroon sila upang iligtas si Ace, bagay na ikinagalit ni Sengoku at sinisi pa si Garp na nagulat din sa pagdating ni Luffy. Hindi makapaniwala ang mga marino dahil hindi lang si Straw Hat ang naroon, kundi maging si Jinbei at Ivankov ng Revolutionary Army, pati na rin ang kawan ng mga pinakakilalang pirata sa kasaysayan, ang mga taka sa Impel Down. Iba't ibang reaksyon ang nabuo sa miyembro ng Shichibukai sa pagdating ni Luffy. Tanging si Hancock lang ang natuwa na buhay si Luffy, habang nagtataka naman si Smoker kung bakit magkasama si Luffy at Crocodile. Dahil nakilala na ni Akaino ang anak ng revolusyonaryong dragon at apo ni Garp ay nagpasya ito na kailangang maalis si Luffy. Galit namang tinanong ni Sengoku si Jinbei kung iyon ang nais nito, ang lumaban sa mga marino. Biglang inatake ni Crocodile si Whitebeard pero agad itong pinigilan ni Luffy dahil gusto umano ni Ace si Whitebeard. Napansin ni Whitebeard ang sombrero ni Luffy at naalala nito si Shanks, kaya sinabi nito kay Luffy na mukhang kay Shanks ang sombrerong iyon. Sinabi ni Luffy na ipinamana yun sa kanya ni Shanks.
Sunod na itinanong ni Whitebeard kung naroon ba si Luffy para iligtas si Ace, at mabilis naman iyong sinagot ni Luffy. Ngunit galit na sinabi ni Whitebeard na mamamatay si Luffy kung gagawin iyon, bagay na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, mabilis at walang takot na sinabi ni Luffy na hindi si Whitebeard ang magdedesisyon at siya umano ang magiging susunod na hari ng mga pirata. Dagdag pa ni Luffy na gagawin niya ang gusto niya at ililigtas niya si Ace. Nagtanong naman si Kizaru kay Sengoku kung maaari niyang tapusin ang mga iyon, bagay na binigyang pahintulot naman ni Sengoku. Habang ang lahat ay natigilan kay Luffy ay napag-usapan ito nang nagtatago pa ring sina Kobe at Helm Eppo. Samantala, sinabi ni Luffy kay Whitebeard ang tungkol sa planong pagpatay ng mas maaga kay Ace. Pagkatapos kumpirmahin ni Whitebeard kung totoo iyon ay sinimulan na ni Luffy na umatake gamit ang kanyang Gum Bazooka. Natutuwa si Jozu kay Luffy kaya naman agad nitong ipinag-utos sa 3rd Division na sundan si Luffy. Sumunod na rin pati sina Jinbei, Ivankov pati ang iba pa upang lumaban, kaya naman nagsimula na ring sumugod ang 14th Division na pinamumunuan ni Jail. Habang patuloy sa pagsulong si Luffy ay nakaharap nito si Kizaru na siyang nagpatalsik sa kanya, kaya naman maging si Buggy ay natakot din kay Kizaru. Dumating si Ivankov na siyang humarap kay Kuma para makapagpatuloy na si Luffy sa pagligtas kay Ace. Sunod na nakaharap ni Luffy sina Full Body at Django. Sinubukan ni Django na i-hypnotize si Luffy pero sa halip ay sa dalawa iyon ang mapekto dahil nabaling ang tingin ni Luffy sa malakas na pagsabog. Dahil doon ay nakahanap si Luffy ng pagkakataon na makapagpatuloy, ngunit nakaharap pa nito ang ilang malalakas na mga marino. Habang napapanood ni Ace ang pakikipaglaban ni Luffy ay hindi na ito nakatiis at isinigaw na umatras na si Luffy, bagay na ikinagulat nina Hancock at Marco. Sinimulan ng kagalitan ni Ace si Luffy dahil sa pakikialam nito, gayong may sari-sarili naman umano silang buhay. Ang totoo ay ayaw ni Ace na madamay pa si Luffy kaya galit nitong sinisi ang sarili sa mga nangyayari. Ngunit sumagot si Luffy at sinabing magkapatid sila, bagay na ikinagulat ng mga marino. Maya-maya pa ay dumating si Jinbei sa tabi ni Luffy at sinabing siya na ang bahala sa mga iyon. Ngunit biglang dumating ang isa sa mga higante at tinangkang durugan si Luffy, habang sinasabi ni Sengoku sa lahat ang tungkol sa relasyon ni Luffy kay Ace bilang isang ampon na kapatid, at ibinunyag na si Luffy ay anak ni Dragon, na labis na ikinagulat ng lahat. Ngayon ay naiintindihan na ni Smoker kung bakit iniligtas ni Dragon si Luffy sa Logtown. Dahil sa nalaman ay nagkaisa ang mga marino na patayin si Luffy. Samantala, walang pakialam si Garp dahil kilalang pirata na si Luffy. Nagawang talunin ni Luffy ang higante gamit ang Gear 3rd, at isinigaw kay Ace na ililigtas niya ito kahit pa ang kapalit ay kamatayan, bagay na nagudyok sa mga pirata na pahalagahan si Luffy dahil sa kanilang iisang layunin. Nagawang talunin ni Luffy ang higanteng mula sa Giant Squad kaya humanga sa kanya ang ibang mga pirata. Ngunit sinabi ng mga ito na naakit ni Luffy ang atensyon ng mga marino na nakapalibot sa kanila. Ipinag-utos ni Sengoku na pigilan si Luffy sa pagsira sa kanilang plano. Maya-maya pa ay naglaban na ang mga ito. Sinubukan ng mga pirata na lumaban, ngunit hindi sila makadaan mula sa mga Vice Admiral. Ginamit din ng mga marino ang kanilang bazooka pero isang kumpas lang ng espada ni Whitebeard ay nasira na ang mga iyon. Habang nagpapatuloy ang labanan ay umiiyak si Ace habang itinatanong kung bakit kailangan pang isugal ng mga pirata ang buhay nila, gayong kasalanan naman niya ang lahat. Nasasaktan si Ace sa kanyang nakikita kaya dahil doon ay naisip ni Ace na tanggapin na lang kung anong mangyari sa kanya. Sinubukang kumbensihin ng Impel Down si Buggy na salakayin si Whitebeard, bagay na sinang-ayunan naman nito pero ang totoo ay natatakot si Buggy. Mas natakot pa ito nang tawagin siya ni Whitebeard at mamukhaan na siya ang nasa barko noon ni Roger. Nagtanong si Whitebeard kung anong gagawin ni na Buggy kung matalo man siya ng mga ito, gayong napakaraming marino ang nakapaligid sa kanila. Doon na inalok ni Whitebeard ng pakikipag-alyansa ang Impel Down. Sumang-ayon si Buggy na makipagsanib puwersa kay Whitebeard kaya sinabi ni Marco na napakadaling linlanggan ng mga iyon dahil ang habol naman talaga ni Whitebeard ay ang mga bilanggo na talagang malalakas. Marami pa sa mga kaalyado ni Whitebeard ang dumating sa bay na siyang nag-udyok sa mga marino na sundin ang utos ni Sengoku. Umatras ang mga marino, bagay na ipinagtaka ng mga pirata nang bigla silang palibutan ng mga barko ng marino. Tumawag si Whitebeard upang itanong kung nasan si Squad pero nang nalaman na wala iyon doon ay ang DeKalb Brothers na lang ang pinamuno nito na siyang magpadala ng utos sa mga pirata. Sinabi ni Whitebeard na wasakin ng mga ito ang mga nakapaligid na barko ng marino, bagay na ikinagulat ng magkapatid. Gayunpaman, sinunod pa rin ng mga ito ang utos ni Whitebeard kaya agad na kumilos ang mga pirata. Samantala, ipinaalam ni Sengoku na ang Whitebeard Pirate at mga kaalyansa nito ay nagbabago ng kanilang mga galaw. Humanga sina Sengoku at Garp sa aksyon ni Whitebeard pero nananatiling tiwala si Sengoku sa kanyang plano.
Hinarang naman ng mga marino ang mga tauhan nina Luffy at Ivankov pero dumating si Jinbei para tumulong. Hinarap nito si Moria upang makapagpatuloy sina Luffy sa pagtakbo papunta kay Ace. Para maging mas malakas si Moria, sumipsip ito ng mga anino ng mga marino. Gayunpaman, sinabi rito ni Jinbei na walang magandang maidudulot kay Moria ang pagkuha sa kapangyarihan ng iba pero para dito ay mas mahalaga ang pagkapanalo. Sa paghaharap ng dalawa, iniiwasan ni Jinbei ang mga pag-atake ni Moria, hanggang sa gamitin na nito ang kanyang kapangyarihan na siyang nakapagpatalsik sa mga aninong kinain ni Moria. Patuloy na lumalaban si Luffy sa mga marino nang makita siya ni Tashigi at Smoker. Agad siyang inatake ni Smoker habang sinubukan naman ni Ivankov na tumulong, ngunit inatake ito ni Kuma. Naglaban sina Smoker at Luffy hanggang sa maipit ni Smoker si Luffy gamit ang kanyang armas. Dahil doon ay tinulungan ni Hancock si Luffy, bagay na ikinagulat ni Smoker kaya napatanong ito kung titiwalag na ba sa Shichibukai si Hancock. Samantala, sinubukan ni Ivankov na kausapin si Kuma, ngunit nagsalita si Doflamingo at sinabing ang taong iyon ay patay na, bagay na labis na ikinagulat nito. Samantala, hindi makapaniwala ang mga marino na pinrotektahan ni Hancock si Luffy mula kay Smoker. Ibinigay pa ng dalaga kay Luffy ang susi ng Posas ni Ace kaya sa sobrang pasasalamat ay niyakap siya nito. Pagkatapos ay agad na tumakbo si Luffy para iligtas si Ace habang napaluhod naman si Hancock sa sobrang tuwa. Dahil doon ay inisip ng mga marino na natalo ni Luffy ang Pirate Empress. Ang hindi nila alam ay gustong-gusto ni Hancock ang mahigpit na pagyakap na iyon ni Luffy at nag-imagine pa na ikinakasal sila. Ngunit hindi nagtagal ay nagbalik na sa realidad nang muling umatake si Smoker kay Luffy, na siyang nag-udyok kay Hancock na putulin ang armas ni Smoker. Dahil doon ay galit na tinanong ni Smoker kung alam ni Hancock kung ano ang mangyayari sa pagtraidor nito sa mga marino, ngunit sumagot ito at sinabing kaya niyang gawin ang lahat dahil maganda siya. Samantala, nagtatakang tinanong ni Ivankov si Doflamingo na kung patay na si Kuma ay sino ang nasa harap niya ngayon. Maya-maya pa ay dumating si Luffy habang ipinapaliwanag ni Doflamingo na ilang araw na ang nakalipas, ang siyentipiko ng gobyerno na si Dr. Vegapunk ay unti-unting ginawang robot si Kuma upang maging armas, bagay na labis na ikinagulat ni Ivankov. Ngayon ay isa na lamang sandata si Kuma na sumusunod sa mga utos ng pamahalaang pandaigdig, kaya mas mabuti umanong kalimutan na ni Ivankov ang kanilang pagkakaibigan dahil wala na rin naman iyong naaalala. Inatake na ni Kuma sina Luffy at Ivankov, at pagkatapos ay sumugod ito patungo sa iba pang mga pirata at doon ginamit ang pad cannon. Dahil sa galit, inatake na ni Ivankov si Kuma gamit ang Phase Spectrum at Galaxy Wink na siyang nagpatalsik dito. Hindi na nagpapigil pa si Ivankov at muling inatake si Kuma. Sinabi pa nito na ipapaalala niya kay Kuma kung gaano siya nakakatakot, at pagkatapos ay inutusan nito ang mga newcomer na sundan si Luffy habang kinakalaban niya si Kuma. Nagtipon sina Buggy at ang mga taga-sunod nito para bumuo ng isang plano na isasagawa nila sa lalong madaling panahon. Ngunit biglang nagkaroon ng pagdududa si Galdino tungkol sa mataas na tambak ng yelo sa likod nila na pinagtataguan pala nina Buggy. Samantala, hinarap naman nina Dazbones at Crocodile ang mga pirata na nagsisikap na protektahan si Whitebeard mula sa kanila pero mabilis lang nilang natalo ang mga ito. Pagkatapos ay hinarap ni Jozu si Crocodile, ngunit nang aatake na ito ay iniligtas ni Doflamingo si Crocodile gamit ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, nagbanta si Crocodile na papatayin si Doflamingo kapag nakialam ito, kaya inalok ito ni Doflamingo na makipag-alyansa. Patuloy naman si Luffy sa pag-abante, ngunit nakasalubong niya si Mihawk na handang makipaglaban sa kanya gamit ang itim na espada. Habang tumatakbo si Luffy ay sinabi nito sa sarili na wala na siyang oras para makipaglaban pa sa kasing lakas ni Mihawk dahil naroon siya upang iligtas si Ace, kaya naman ginamit niya ang second gear para umiwas. Samantala, patuloy ang pakikipaglaban ni Ivankov kay Kuma habang sinusubukan ng dalawang pirata na pigilan si Mihawk sa pag-atake kay Luffy. Ngunit, isang kumpas lang ng espada nito ang tumapos sa dalawa. Habang papalapit si Luffy kay Ace, ginamit ni Mihawk ang kanyang pambihirang mata upang makita ang mabilis na paggalaw ni Luffy, at pagkatapos ay inatake niya ito gamit ang espada mula sa malayo at inipit si Luffy sa isang pader. Gayunpaman, sinabi ni Jinbei na tanging si Luffy lang ang may kakayahang iwasang masugatan sa ganoong klase ng pag-atake. Hinarap ni Jinbei si Mihawk upang mailigtas ni Luffy si Ace. Hindi pa man nagsisimula ang laban ng dalawa ay biglang pinaulanan si Jinbei ng mga bala ng cannon pero gamit ang Arabesque Breakfast ay napahinto niya ang mga iyon sa kalagitnaan ng hangin. Isang kumpas lang ng espada ni Mihawk ay sabay-sabay nahati ang mga bala ng cannon at doon na nagsimulang maglaban ang dalawa. Nagawang maialis ni Luffy ang sarili mula sa pagkakaipit sa pader bago pa siya tuluyang tamaan ng espada ng sumugod na si Mihawk.
Ngunit nakita ni Luffy na mapuputol ng espada ni Mihawk ang magkabila niyang braso kaya mabilis niyang iniiwas ang mga iyon. Napinsala ng alimpuyo mula sa espada ang kalahati ng nagyelong alon sa palibot ng larangan. Habang nagaganap iyon, pabulong na sinasabi ni Buggy ang planong makuha ng kanyang mga tauhan ng Visual Denden Mushi upang mabansagan siyang bituin sa harap ng lahat. Sa kabilang dako ay patuloy ang paglalaban ni Crocodile at Doflamingo sapagkat hindi nakipag-alyansa si Crocodile. Umatake ito gamit ang sables kung saan nagkataong nadamay sina Buggy at ang mga tauhan nito. Tumakbo si Luffy para atakihin si Mihawk pero naabala ito ng ipo-ipo kung saan kinuha ni Luffy si Buggy upang gawing panangga laban sa espada ni Mihawk. Naghiwalay ang katawan ni Buggy at pagkatapos ay inihagis ni Luffy ang katawan nito patungo kay Mihawk na siyang pinaghahampas niyang gamit ang espada hanggang sa magkapira-piraso. Gayunpaman, muling nabuo ang kalahating katawan ni Buggy, habang inilunsad naman ang kalahati pa ang Muggy Ball patungo kay Mihawk, ngunit ibinalik yun nito sa payaso kaya siya ang nasabugan ng sarili niyang ginawang pag-atake. Tumakas si Luffy ngunit inatake siya muli ni Mihawk, at nang mapansin ito ni Marco ay ipinadala nito si Vista upang protektahan si Luffy sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Mihawk. Dahil doon ay nakapagpatuloy na muli si Luffy papunta kay Ace habang patuloy na naglalaban ang dalawa. Sa pagtilapon ni Buggy ay makikitang pinupuri ito ng kanyang mga kasamahan para sa hindi inaasahang tagumpay, sapagkat nasa kamay niya na ang Visual Denden Mushi. Pinag-ekis na ng dalawang gwardya ang kanilang mga espada bilang tradisyonal na estilo ng pagpatay. Nalilito at nagagalit ang mga nanunood nang malaman na ang pagpaslang ay magaganap ng mas maaga kesa sa itinakdang oras. Gayunpaman, patuloy lang si Luffy sa paggawa ng paraan upang makarating sa kinaroroonan ni Ace. Pagkatapos ay nagkaroon ng mga pagsabog at doon nagpakita ang isang lalaki kasama ang mga kamukha ni Kuma na ayon kay Whitebeard ay mga sandata ng gobyerno. Maya-maya pa ay nagsalita ang lalaki na hindi na makapaghintay na makipaglaban. Marami ang nagtaka kung bakit maraming kamukha si Kuma, at yun din ang nagdulot ng kalituhan sa Sabaody Archipelago noong nakaraan. Ngunit meron ding nakakaalam ng tungkol sa pagbuo ni Dr. Vegapunk sa mga iyon upang gawing armas. Samantala, nagreklamo naman si Sentomaru sapagkat iba sa pinag-usapan nila ni Sengoku ang nadatnan niya sa lugar. Naiisip naman ni Magay ang tungkol sa plano ng mga marino, ang sadyang ipagkalat na papatayin ng mas maaga si Ace nang sa gayon ay magpanik ang mga pirata at ma-corner nila ang mga ito gamit ang taong armas. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang mga marino dahil sa tulong ni Whitebeard. Maya-maya pa ay inutusan ni Sengoku ang mga pacifista para salakayin ang mga kaalyado ni Whitebeard. Sinubukang umatake ng isang pirata pero nagulat ang mga kasamahan nito nang makita kung gaano kalakas ang mga iyon. Mula sa utos ni Sentomaru, sabay-sabay na umatake ang mga pacifista na siyang naging sanhi ng malalakas na pagsabog sa mga barko. Gayunpaman, sinabi ni Whitebeard sa mga pirata na umabante lang papuntang plaza. Sumunod ang mga pirata kaya ipinag-utos ni Sengoku sa mga marino na huwag hahayaang makarating sa plaza ang mga iyon. Sa kabila ng pagmamadali ni Luffy ay bigla itong hinarang ng mga marino at ni Admiral Kizaru. Inatake siya nito pero mabuti na lang at nasalo siya ni Jinbei. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mga commander ng Whitebeard upang suportahan si Luffy sa pagliligtas kay Ace. Sa plaza ay galit na sinabi ni Sengoku na ihinto na ang lahat ng video na ipinapalabas sa Sabaody Archipelago, ngunit dahil hindi mahanap ang huling Visual Denden Mushi ay napapanood pa rin iyon ng mga tao. Tingid sa kaalaman ng mga ito na hawak yun ni Buggy at na maraming bilanggo ng Impel Down sapagkat sinusubukan nilang gawing sikat si Buggy. Maya-maya pa ay isang live report ang isinagawa ni Buggy upang ipakita ang itsura ng Marineford, bagay na ikinagalit ni Sengoku na agad na ipinatitigil ang video. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang mga ito kaya pinasabugan na sila ng mga marino. Sa barko, dumating si Squard upang kumustahin si Whitebeard at ibalita na ang mga pacifista ay nananaig laban sa kanyang mga kaalyado. Tinanong ni Squard si Whitebeard kung alam nito ang tungkol sa plano ng mga marino pero sinabi ni Whitebeard na kilala niya si Sengoku sa loob ng mahabang panahon. Nagalit si Squardo at sinabi na lahat sila ay bahagi ng pamilya ni Whitebeard at pagkatapos ay sinaksak si Whitebeard sa dibdib. Dahil sa pagsaksak ni Squardo kay Whitebeard magkahalong pagkagulat at takot ng mga pirata sa kung paano iyon nagawa nito sa kanilang kapitan. Sa pag-alis ni Squardo sa kanyang espada ay nananatiling gulat na gulat sina Buggy kaya hindi na namalaya ng mga ito na nakabukas pa rin ang Denden Mushi. Dahil doon ay napanood ng mga tao sa Sabaody ang pangyayari dahilan para magkagulo ang mga ito. Sinugod ni Marco si Squardo upang tanenjin kung bakit yun nagawa nito. Ngunit sinabi ni Squardo na ang mga pirata ang dahilan kung bakit niya iyon nagawa bagay na hindi maintindihan ni Marco nang biglang mapaluhod ang kapitan.
Doon sinabi ni Squardo na itigil na ni Whitebeard ang pagpapatuloy ng kalokohang iyon sapagkat alam umano niya ang tungkol sa kasunduan ni Whitebeard sa mga marino. Tingin ni Squardo ay pinaglalaroan lang sila ni Whitebeard lalo na at ngayon niya lang nalaman na si Ace pala ay anak ng kinamumuhian niyang si Goldie Roger. Galit na galit si Squardo na itinago ni Whitebeard ang katotohanan iyon at nais pa umano nitong si Ace ang maging susunod na hari ng mga pirata. Nagulat si Luffy nang marinig iyon habang umatake naman ang mga pasifista sa mga pirata. Gayunpaman patuloy pa rin ang pagkamuhi ni Squardo dahil hindi niya matanggap gayong naging mabuti siyang kaibigan kay Ace. Isa pa ay maraming buhay ng mga pirata ang nasakripisyo dahil sa pakikipagsabwatan ni Whitebeard kay Sengoku. Nalaman ni Squardo ang katotohanan nang makaharap niya si Akainu na siyang naghayag ng mga dapat niyang malaman. Habang patuloy na inaatake ng mga pasifista ay hindi malaman ng mga pirata kung nagsasabi ba ng totoo si Squardo. Ngunit nakahalata ang ilang pirata na sila nga lang ang inaatake ng mga pasifista at hindi ang mga kasamahan ni Whitebeard. Sa kabila ng mga tanong at kalituhan ng mga pirata, nananatiling tahimik at walang kibo si Whitebeard. Nabalot naman ng takot ang mga taga-Sabaody sa pag-aakalang si Whitebeard ay nagtaksil sa mga kapwa pirata at kakampi ng mga marino. Sa Marineford, sinabi ni Marco kay Squardo na si Akainu ang nagsinungaling, ngunit sa halip na paniwalaan ay sinabi pa nito na si Marco ay kasabwat din ng mga marino. Nagsalita si Whitebeard at sinabing anak nga ni Roger si Ace pero hindi ibig sabihin ay kasalanan ni Ace ang pagkamatay ng mga tauhan nito. Pinagalitan din nito si Squardo sa pagiging mas masahol pa kay Sengoku. Inutusan na ni Sengoku si Aokiji na atakihin sina Buggy, habang iniisip naman ng mga tao na isang setup lang ang digmaan, nang biglang mawala na ang video sa screen. Nabalot ng yelo ni Aokiji sina Buggy at mga tauhan nito at pagkatapos ay ipinag-utos ni Sengoku na isara ang mga pader. Sumigaw si Crocodile kay Whitebeard sapagkat pumayag umano ito na saksakin na lang ng sariling tauhan. Nagsimula namang matakot si Marco sa paghina ni Whitebeard habang tumatanda ito. Biglang niyakap ni Whitebeard si Squardo at sinabing mahal niya iyon kahit natanga iyon. Nung una ay galit pa rin si Squardo pero nang itanong ni Whitebeard kung sino ang nagpalayo ng puso ni Squardo sa pamilya nito, sinabi ni Squardo na iyon ay si Akainu. Nilaso ni Akainu ang utak ni Squardo upang ipag-utos na saksakin si Whitebeard kapalit ng pagligtas sa kanilang mga pirata. Dahil doon ay pinagpaliwanagan ni Whitebeard si Squardo at sinabing hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama kaya hindi nito maaaring sisihin si Ace, lalo na at wala naman iyong nagawang masama. Ang totoo pa nga ay marami ng pinagsamahan ang dalawa kaya dapat tretuhin ni Squardo si Ace ng tama dahil pare-parehong pamilya ang turing ni Whitebeard sa mga ito. Tumayo ang kapitan at galit na sinisi si Sengoku dahil sa mga kasinungalingang sinabi kay Squardo. Dahil sa galit nito ay gumuho ang mga nabuong yelo na siyang nagbukas ng ruta para makatakas at isinigaw na isa siyang totoong pirata. Habang umiiyak si Squardo, humingi ng kapatawaran ang mga pirata ng New World. Ipinaalala naman ni Whitebeard kay Crocodile na ang bawat tao ay may puso at hindi maaaring maging malakas habang buhay, at kung may iligtas umano niya si Ace, malugod siyang magre-retiro. Pagkatapos ay tinipon ni Whitebeard ang kanyang mga pirata at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban. Pumasok si Whitebeard sa larangan ng digmaan kaya agad na kumilos ang mga pirata upang linisin ang daan para sa kapitan. Dahil doon ay nagpaputok ang mga marino na agad namang pinigilan ni Whitebeard at ibinalik para masira ang kanen. Sinusubukan ng mga marino na i-activate ang nakapalibot na mga pader, ngunit pinipigilan yun ng nabuong yelo. Nanatili si Squardo sa kanyang kinatatayuan, nalilito at umiiyak habang ang Deck Alvin Brothers at ang iba pang mga commander ay nagalit sa masamang taktika na ginamit. Lalong hindi matanggap ni Squardo ang nagawa niya sa kanilang ama kaya habang umiiyak ay isinisigaw nito ang paghingi ng tawad. Lumapit si Marco at tinanong si Squardo kung kaya ba nitong tabyusan ang sarili sa pamamagitan ng pag-iyak. Samantala, sa pagdaan ni Luffy ay sinundan ito ni Jinbei at Ivankov na siyang nakapansin sa tila pagtatago ng mga marino. Nagalit naman si Sengoku sa pagkaantala ng pagsasara ng mga pader kaya napilitan si Vice Admiral John Giant na pigilan ang mga pirata. Dahil sa pagsalag ni Whitebeard sa armas ni John Giant ay nagdulot iyon ng malakas na lindol dahil sa pagkawala ng balanse ng hig-anti. Tumagilid ang sahig at maging ang dagat ay ganon din bagay na nagdulot ng kaguluhan sa lugar, ngunit mapapansing masaya pa si Doflamingo. Samantala, nang mahulog si Luffy sa bangin ay pinahaba nito ang kanyang mga braso at tinulungan siya ni Jinbei pataas. Maya-maya pa ay napansin ni Kobe at Helmepo ang pagkawasak ng plaza. Humanga si John Giant sa taglay na lakas ni Whitebeard pero nagpasya pa rin itong lumaban sa ngalan ng absolute justice ng mga marino. Ngunit madali itong natalo ng isang suntok lamang ni Whitebeard na siyang naging dahilan ng pagkawasak.
Malapit na sanang maabot ang entabladong pagbibitayan ngunit hinironggan ng tatlong admirals ang alon ng puwersa. Dumating si Jozo at inutusan ang kanyang mga kasamahan na umatake at gamitin ang pagkakataong ibinigay ni Whitebeard. Ipinag-utos naman ni Sengoku na ibigay ang lahat ng kapangyarihan sa mga pader, habang mapapansin na sinusubukan pa rin ni Luffy na maabot si Ace pero biglang lumitaw ang malalaking pader at nakulong ang lahat ng mga pirata. Sinubukan nilang sirain ang pader ngunit tila walang epekto. Gayunpaman, natuklasan nila na may bukas pa rin na daan dahil sa malaki at mabigat na katawan ni Ors Jr. Humanga ang mga pirata sa kung paano lumalaban pa rin si Ors. Ngunit naubos na ang pasensya ni Sengoku kaya iniutos nito kay Akainu na umatake, na siyang nagpasiklab ng magma sa kalangitan. Sandaling natahimik ang larangan ng labanan, ngunit nasira ang katahimikan na iyon sa pag-ulan ng magma mula sa kalangitan. Ang pag-ataking iyon ni Akainu ang tumunaw sa yelong tinutungtungan ng mga pirata. Samantala, nagalit ang mga tao sa Sabaody dahil sa pagkaantala ng panonood nila sapagkat nais nilang malaman din ang katotohanan at ang susunod na mga nangyayari. Kasabay nito, napansin ng Worst Generation ang plano ng mga marino. Kumilos sina Trafalgar kasama ang kanyang grupo para umalis habang si Basil Hawkins naman ay nagbalasa ng kanyang tarot card at nakita ang kamatayan. Tuluyan ng lumubog sa tubig ang mga pirata at ang nagyayelong dagat ay napalitan ng kumukulong tubig dahil sa magma. Sinubukan nilang tumakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa yelo, ngunit binomba ng mga kanyon na pumapaligid sa mga pader ang lugar. Pilit lumaban ang mga pirata ngunit masyadong malakas ang puwersa ng mga marino hanggang sa kumilos na si Whitebeard pero dahil sa tibay ng pader ay wala rin yung nagawa. Patuloy sa paglalabas ng magma si Akainu na siyang sumire sa mga barko ng mga pirata. Sinubukan nilang tupukan ang apoy sa Moby Dick sapagkat plano pa nilang magliyag doon kasama si Ace ngunit lalo lang iyong sinira ni Akainu. Naghihinagpis ang mga pirata sapagkat matagal yung barko ni Whitebeard. Nagtaka si Kobe kung ano ang nangyayari sa loob ng pader pero isa lang ang tiyak ni Helm Epo, na nasalanta ang mga pirata bagay na ikinagulat ni Kobe. Pagkatapos ay ipinag-utos na ni Sengoku ang agarang pagpatay kay Ace na ikinagulat ng lahat, maliban kay Moria na tuwang-tuwa pa. Halos mawalan na ng pag-asa ang mga pirata, ngunit hindi pa rin sumuko si Luffy kaya nilaksan din ng mga ito ang loob nila at sumama sa pagsugod. Ngunit sumigaw si Ivan Cub upang magbigay babala kung gaano kadelikado ang gagawin ng mga ito. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang mga pirata na tila hindi alintana ang mga pagsabog. Halos hindi na makaya ni Ace na makitang binobomba ang mga kapwa niya pirata kaya napapapikit na lang ito sa kinatatayuan niya. Sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake ng mga marino ay nagpapatuloy pa din si Luffy hanggang sa nang malapit na siya kay Ace ay pinasabugan siya ng mga ito gamit ang kanyang dahilan para mahulog siya sa dagat. Pagkatapos nyo na ipinag-utos ni Sengoku na magpatuloy na sa pagpapatupad, nang tila walang ano-ano ay nagkamalay si Ors Jr. bagay na ikinatuwa ng mga pirata. Matapos iyon ay ibinalik na ng mga tauhan kay Squard ang kanyang sandata at iniligtas naman ni Jinbei si Luffy. Hindi nagtagal ay binaril ng mga marino si Ors sa pag-asang mapabagsak muli ito habang nanghihina. Bumangon naman si Luffy at humingi ng tulong kay Jinbei para mailigtas si Ace. Nagpasya si Kizaru na siya na ang bahala kay Ors pero bago pa man ito atakihin si Ors ay ginamit ni Jinbei ang kanyang diskarte para itulak si Luffy patawid sa pader. Habang nasa harap ng tatlong admirals ay pinuri ng mga ito ang lakas at katatagan ni Luffy. Gayunpaman, tinanong ng mga admirals kung paano sila lalabanan ni Luffy. Sa pag-atake ni Luffy, inutusan ni Whitebeard sina Ors at Jozu na ihanda ang trump card sapagkat sila ay may niningil. Maya-maya pa ay inilunsad na ni Luffy ang stamp gatling na siyang bumasag sa malaking tipak ng yelo na tatama sa tatlong admiral.